Good day everyone! Ang tatalakayin natin ngayon ay ang unang pananaw. Ano nga ba ang unang pananaw? Ang unang pananaw ay ang nakatuon sa ekonomikong globalisasyon ayon kay Nayan Chanda. Ang mga sanhi ng unang pananaw ng globalisasyon ay ang teknolohiya, liberalismo sa ekonomiya at ang global ng kompetisyon. Ano nga ba ang teknolohiya? Ang teknolohiya ay ang pag-unlad ng teknolohiya sa komunikasyon at transportasyon ay nagpahintulot sa mas mabilis at murang pagpalitan ng impormasyon at produkto sa buong mundo. Pangalawa, ang liberalismo sa ekonomiya. Ang liberalismo sa ekonomiya ay ang pagtanggap ng mga bansa sa malayang kalakalan at global na kompetisyon ay nagdulot ng pagtaas ng FDI o Foreign Direct Investment at kalakalan. Pangatlo, global ng kompetisyon. Ang global ng kompetisyon ay ang mga korporasyon ay naghahanap ng mga bagong merkado at pagkukunan upang mapalakas ang kanilang kompetisyon sa pandaigdigang merkado. Ang resulta ng unang pananaw ng globalisasyon. Isa, pagtaas ng ekonomiya. Ang pagtaas ng ekonomiya, ang globalisasyon ay nagdulot ng pagtaas ng ekonomiya ng maraming bansa sa pamamagitan ng pagtaas ng kalakalan at pamumuhunan. Ang pagkakawatak-watak ng ekonomiya. Ang globalisasyon ay ang nagdulot din ng pagkakawatak-watak ng ekonomiya sa pagitan ng mga bansa, komunidad kung saan ang mga mayayaman ay mas lalo pang yumayaman at ang mga mahihirap ay mas lalo pang naghihirap. Pagbabago sa trabaho. Ang globalisasyon ay nagdulot ng pagbabago sa mga trabaho at industriya, kung saan ang mga trabahong may mababang sweldo at hindi gaanong teknikal ay nakakaapektuhan. Sa kabuuan, ang unang pananaw ayon kay Nayan Chanda sa globalisasyon ay nakatuon sa mga ekonomikong espeto nito at kung paano ito nakaimpluwensya sa mga bansa at komunidad sa buong mundo. Ngunit ang bunga nito ay ang pagtaas ng ekonomiya. Ngunit may kasamang hindi pagkakapantay-pantay at pagbabago sa trabaho, kaya't may positibo at negatibong epekto ilan sa mga ito. Mas lumawak ang merkado, mas dumami ang mga oportunidad para sa kalakalan at trabaho, at mas naging interakonektado ang mga bansa sa larangan ng kultura, teknolohiya at ekonomiya. Gayunpaman, may dala na rin ito negatibong epekto. Hindi lahat ng bansa ay nakikinabang ng pantay-pantay. May mga bansang mas umuunlad habang ang iba naman ay mapag-iiwanan na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng ekonomiya. Bukod dito, nagbabago rin ang mga anyo ng paggawa at trabaho. May mga hanap buhay na nawalan at may mga bagong umusbong na nangangailangan ng mas mataas na kasanayan. Sa kabuuan ng unang pananaw, ipakita ng unang pananaw ni Chanda na ang globalisasyon ay isang proseso sa hindi dapat makita lamang sa positibong aspeto. Bagkus ito ay may dalang parehong konsepsyo at hamon. Isang pawersang nagtutulak sa pag-unlad, ngunit sabay din nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay. Kaya mahalagang pag-isipan ng mga tao at pamahalaan kung paano makikinabang sa globalisasyon ng hindi napapabayaan ang mga sektor ng nahihirapan at makikipagsabayan.